Kumusta mga kaibigan ng Barca? Pag-uusapan natin ngayon ang posibleng starting 11 ni Hansi Flick sa season na ito. Sana manalo ang Barca sa Champions La Liga at iba pang darating. Mag-like ka na dahil ipapakita ko sa iyo ang super lakas na team na magkakaroon ng Barca para makipaglaban sa lahat ngayong season. Simulan na natin ang video, tara na. Ayan sa screen, pamilya, ito ang mukhang magiging pangunahing starting 11 ng Football Club Barcelona para sa susunod na season. Sa screen ngayon, makikita ninyo ang posibleng starting lineup ng Barca. Wala pa yung mga bagong dagdag na sa tingin ko ay darating, na maaaring dumating. Sa mga balitang lumalabas nitong mga huling oras, bakit? Ikukwento ko agad sa iyo kung sino-sinong manlalaro ang posibleng dumating sa Barcelona sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, makikita ninyo na may 4-3-3 o 4-2-3-1 tayo sa goal. Ang unang dagdag na manlalaro ngayong season para sa koponan ni Hansi Flick. Nandiyan ang goalkeeper na si Joan Garcia mula Catalonia na mukhang siya ang magiging pangunahing starter para sa season. Si Joan Garcia na galing sa Espanyol. Ang Barca ay kinailangang bayaran ang kanyang clause at mukhang lahat ng palatandaan ay nagsasabing ang goalkeeper na ito ang magiging pangunahing tagapagtanggol ng goal ng Football Club Barcelona sa Liga at malamang pati na rin sa Champions. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa team dahil sa defensive line, sa ngayon, mukhang wala namang magaganap na anumang uri ng pagbabago. Karaniwang starting 11 sa depensa, kundi sa kanan, Cubarsí, Íñigo Martínez at Alejandro Balde. Pwedeng magkaroon ng rotation dito. Bakit? Sa simula, mananatili sina Hector Ford, Gerard Martin, Araujo at Christensen. Bukod pa kay Eric Garcia na maari ring magkasya sa depensang ito na meron ang Barca. Ngayon, sa dulo ng video, huwag kang aalis dahil kapag natapos ang video, sasabihin ko sa iyo kung sino-sinong mga manlalaro ang pinag-uusapan ngayon. Dahil may dalawang manlalaro na posibleng mapunta sa Barca at ngayon ay mas napag-uusapan kaysa dati. Huwag kang aalis at ikukwento ko sa iyo yan sa dulo ng video. Pumunta naman tayo ngayon sa gitna ng field dahil dito ko naniniwala na mas marami tayong dekalidad na mga manlalaro at dito rin tayo may napakagandang bench. Alam nyo naman na sa ngayon, ang ginawa ni Flick nung nakaraang season ay umasa sa tatlong lalaking ito. Tatlong lalaki na sila. Tatlong mahalagang piraso sa gitna ng field ng Barca na parang makina. Simulan natin kay Pedri, ang taga-Canarias na para sa akin ay malaki ang naging progreso nung nakaraang season. Pisikal. Nakabawi si Pedri at nadagdagan ang kanyang kalamnan at nagkaroon siya ng pangangatawan na nagbigay daan sa kanya na hindi madaling ma-injure kung magiging regular siya. Dahil dito, naging leader si Pedri ng Football Club Barcelona. Sa tingin ko, dapat mapasama siya sa top 5 ng Ballon de Oro. Ngayong taon, sana swertihin tayo. Sana patuloy siyang swertihin, hindi magka-injury at manatiling mahalagang bahagi ng gitna ng Barca. Isang mahalagang bahagi na may perpektong kasama sa tabi niya, isang lalaking naging tagapagtanggol niya, tumulong sa kanya ng malaki, lalo na sa depensa. Kahit si Pedri, siya ang may pinakamaraming na-recover na bola sa liga at mabigat ang kahulugan nito. Ibig sabihin, isang kamanghamanghang datos, siya ang lalaking pinakamaraming na-recover sa liga. Ibig sabihin, nakakabilib si Pedri. Yung lalaki na tinutukoy natin ay si Frenkie de Jong na nabanggit sa chat kaninang umaga sa Twitch. Grabe ang tag-init na meron tayo na hanggang ngayon ay hindi pa rin napag-uusapan si Frenkie de Jong. Magandang balita yan, nakakatuwa lalo na sa tindi ng tag-init ngayon. May renewal, bentahan at umaalis. At si Frenkie ay nagawang magpatatag at maging mahalagang bahagi rin ng gitna ng larangan ng Barca. Pero mag-ingat dahil ngayong taon, bukod kay Marc Casado, bukod kay Gabi, bukod kay Fermin at iba pang mga nandyan na lumalaban sa gitna ng larangan. Bumalik si Marc Bernal na nasa mataas na antas at para sa akin parang bagong recruit ng Barca. Si Marc Bernal pagkatapos ng kanyang malubhang injury sa tuhod at si Frenkie ay lalaban para sa posisyong iyon kasama si Catalan player Marc Bernal. Kaya napakalakas ng gitna ng ating midfield na meron tayo kina Pedri, Frenkie, Casado at Marc Bernal. Kasama rin ang feature ni Gabi na makikita mamaya kasama ng bench. At ang kay Fermin na mas nakatuon sa mas abanting posisyon ng attacking midfielder. Isang attacking midfielder na mukhang paborito si Ginong Dani Olmo. Isang napakahusay na manlalaro na sa ganitong aspeto, masasabi kong si Dani Olmo. Si Dani Olmo ng Terasa ay madalas nagkaproblema sa kalamnan nung nakaraang season.
Sa palagay ko, kulang kay Dani Olmo ay ang makapagpatatag at makahanap ng regularidad para maiwasan ang injury at maging mas komportable sa field. Kasi marami siyang minutong nawala, marami siyang laban na hindi nalaro at si Dani Olmo ay napakahalaga sa huling bahagi ng laro. Para sa akin, siya ang lalaki na may pinakamahusay na ball control sa mundo, isa sa pinakamagaling. Kasi kapag umiikot siya, diretso na siyang humaharap at hinahanap ang goal, isa talaga siyang makina. Si Dani Olmo at Fermin ay maglalaban para sa posisyon ng attacking midfielder, bakit hindi rin si Rafinha na pwede ring maglaro sa mas gitnang posisyon minsan? Pumunta naman tayo ngayon sa forward line sa pangunahing tatlong striker ng Barca na may Lamine Yamal sa kanan, Rafinha sa kaliwa, at Robert Lewandowski bilang sentrong striker. Grabe, tatlo sila Lamine Yamal. Ngayong taon, suot pa rin niya ang 10, tiyak siyang mangunguna sa kuponan. Sana lalo pa siyang gumaling dahil kakalampas lang niya ng 18 taon. Malaki ang potensyal ni Lamine at hindi ko alam ang limit niya, pero kahanga-hanga ang ambag niya sa kuponang ito. Siguradong ngayong taon, mas marami pa silang gagawing goal at assist na kamangha-mangha. Sa kabilang banda, si Rafinha na ngayon ay ginagawa ang prime season ng kanyang buhay, ibig sabihin, makasaysayang season ito para kay Rafinha. Napakaraming goal, napakaraming assist. Kaya niyang mapanatili ang antas, naniniwala akong oo. Si Lewandowski, kahit may edad na, nakagawa ng mahigit 40 goal, sa tingin ko, mas gagaling pa siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing nakikita ko ang larawan ng ensayo nila ngayong preseason, parang eroplano ang Barca. At sana si Robert ay nasa forma rin at makagawa ng maraming goal. Maghanda ka na, darating na ang huling sandali. Narating na natin ang huling bahagi ng video. Dito ko sasabihin sa iyo ang dalawang pangalan ng mga manlalarong pinaka-nauugnay ngayon sa Barca. Pakinggan ninyo, pinag-uusapan nyo natin sina Marcus Rashford at Denzel Dumfries. Si Marcus Rashford, ang manlalarong Ingles na ayon kay Mateo Moreto, ay muling napakainit ang pangalan para makalipat sa Barca. At ayon sa pahayagan marka sa kanilang headline, ngayong umaga, pinipili ni Marcus Rashford ang Barca. Tingnan natin kung pipiliin din siya ng Barca. Siya dahil kaya niyang maglaro sa tatlong posisyon sa opensa, kaliwa, kanan o sentrong striker. Darating siya sa magandang presyo sa simula bilang isang hiniram na may opsyon na bilhin ayon sa mga usap-usapan. Pero sinasabi ko na sa iyo, gustong-gusto ko talaga si Marcus Rashford. Isa pang pangalan na naririnig ay si Denzel Dumfries, ang manlalaro ng Inter de Milan na posible ring dumating. Tandaan, may pagpupulong kasama si Jorge Mendes at siya rin ang may hawak kay Dumfries. Isang tao na pisikal ay parang toro at maaring maglaro sa kanan at kaliwa at bukod pa ron, pwede rin siyang umangat ng kaunti pa. Isa siyang pisikal at malawak gumalaw na wingback. Kamangha-manghang pisikal na lakas. Ako gusto ko talaga si Dumfries kaya titingnan natin kung darating nga ba ang Olandes o hindi. Sa tingin ko matibay pa rin ang team dahil kina Chesney, Araujo, Gerard Martin, Eric Garcia, Fermin at Dumfries. Sobrang astig nun. Casado, Bernal, Christensen, Ferran Torres, Bargi. Mukhang mananatili rin yung bata. Gabi. Tapos Cuba, naulit nga kasi 2 beses nilagay pero hayaan na natin. Pamilya. Sa tingin ko magiging malakas ang line-up ng Barca at sana matuloy ang kasunduan kina Rashford at Dumfries. At naniniwala akong magiging 2 top level na dagdag sila na magpapataas ng kalidad ng team at sa tingin ko pati sa pisikal na aspeto, madadagdagan pa tayo ng 2 puntos. Sana matapos na ito at ikukwento namin sa iyo sa Barca Hoy. Ano ang tingin mo sa team at sinong player ang gusto mong dalhin? Mag-like at subscribe ka, Barca kahapon ngayon, magpakailanman.